naman, Nason, totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sonny Trillanes? Hindi lang nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung chairman ng mga komite. May CCTV sa kamera. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ito ang wow trending Quadcom Bistado. Kinokontrol pala ni Antonio Trillanes. Ito ang natuklasan ng mga taga-INC at may CCTV footage pa. Nakuha habang naghihiring daw sa Quadcom ay nandoon lang pala si Trilling sa likod nakikinig at nagdidikta sa mga congressman. Naku po, matandaan na una nang nagsumite ng mga dokumento si Trillanes sa ICC pero ayon pa sa source na kulang pa daw ito at kailangang kumplituhin kaya binuo nila ang Quadcom mga komite na ginawang isa na nag-iimbestiga sa Pogo, AGK at War on Drugs para magsama-sama ang lahat ng mga congressman. Dito makikita na ang mga idinadawit ng Quadcom na mga tauhan noon ni former President Rodrigo Roa Duterte ay biglang binago ang kanilang mga naunang salaysay at meron na silang lahat supplemental affidavit sa Senado. Sa pagdinig ng War on Drugs, mapapansin ninyo na ang mga sagot ni former President Rodrigo Roa Duterte ay walang kakaba-kaba. Kung ano ang kanyang stand noon nung presidente pa siya ay hindi ito nagbago. Hinamon pa nga niya ang DOJ na kasuhan siya dahil dati pa daw inamin na niya na pumapatay talaga siya ng mga kriminal. Komento pa nga ng mga netizen na dapat imbestigahan, Barber, bakit nandoon si Trilling sa loob ng Quadcom mismo. Lahat na yan, nakaplano na talaga lahat ng mga taong ito. Huwag ninyo nang iboto para ng demonyo ang dating. Si Trilling ang sinasabi ni Congressman Dan Fernandez na isang staff na nakasama nila sa office ni Bishop Atras Abante noong ipinatawag nila si Police Colonel Grijaldo. Patay ng Quadcom, galit na ang taga-INC, dinamay nyo kasi sa Quadcom. Huwag na kayong magtaka kasi siya ang scriptwriter dyan. Pansinin ninyo, affidavit ni Motabato, Las Cañas at Garma halos pareho lang ang wording. Lumabas lang si Tatay Dig sa Senado, sunod-sunod na ang bulilyaso ng Quadcom, galing ng strategy ni Tatay Diggs. Palusot lang pala ang pagtakbo ni Trillanes na mayor. Kahit barangay Tano daw, hindi mananalo yan si Trillanes. Gawin na lang watchdog sa bahay. Yung Quadcom, opo, yung Quadcom na nag-iimbestiga ng extrajudicial killings sa war on drugs ay nagpa-press con dyan pagkatapos na humarap si Pangulong Duterte nung isang araw. At doon ay sinabi po ng mga kongresistang ito na ito daw pong paglantad. Ano ba pangalan nung yung Colonel Grijaldo? Oo. Opo. Ito daw po ay parte ng isang demolition job para sirain ang kredibilidad at integridad ng Quadcom. Ito pa daw po ay planado at ito ay scripted ni Senador Bato de la Rosa Jen. Ganun? Oo, at sinabi nila na hindi, gusto lang nilang siraan ang mga miyembro ng Quadcom. Nako, yun ang kanyang... Hindi, pero dalawa lang naman ata yung humarap eh. Si Kong Benny at saka si Kong Dan Fernandez. Yun nga. Kaya lang, hindi niya tuwirang sinagot. Totoo ba na tinuturuan mo yung testigo na magsinungaling? May pag-amin sila na ito naman, siguro alam din kaya Benny na si Colonel Grijaldo ay kinausap talaga nila ng pribado bago humarap dun sa Quadcom. Kaya nga sa isang panayam ata parang ang dating naipit itong si Kong Benny Abante sa pagtanong sa kanya na, totoo ba hubang kinausap nyo ito? Haharap yan eh. Yung resource person. Yes. Inamin niya. Na talagang kinausap talaga nilang dalawa ni Congressman Dan Fernandez sa alibay na, kaya naman namin kinausap yan dahil sa pakiusap ni Colonel Garma. Na sabi ni Colonel Garma, si Colonel Grijaldo daw ang para bagang magko-corroborate
ng kanyang mga statement. Yun. Parang ganito. Oo. Congressman Dan. Oo. Bakit puntahan nyo nga ho si Colonel Grijaldo? Oo, Bakit? yan. Kasi i-corroborate niya yung statement ko eh. Yun. Turuan nyo kung paano i-corroborate. Parang gano'n ang... Ganun ba yun? Ay, mukhang hindi tama. Hindi na tama, mali pa ata. Ay, Ano, ha? doble-dobleng Oo. kamalian yung hindi na tama. Mali pa. Yun na nga. Kasi hindi naman talaga dapat kinakausap ang resource person bago siya paharapin dyan. Ang sabi ng Di ba? lolo ko, ang tawag dyan, Kuya Benny, Kuya Damson, wrong mistake. Ganun ba? Wrong na mistake pa. Talaga naman, oo. Pero eto, Jen, ang pasabog number 1 natin. Oh. Alam mo ba na merong, ito palang hearing na ito, dati hindi natin pinapansin to di ba? Bali, wala naman sa atin ito Pumunta pa nga sa kung saan lugar yan. Di ba? Karapatan naman nila yan Pero trabaho talaga naman nila. Oo. Kaya lang, yun nga, naging parang lasing na sila. Sa anong pamamaraan? Oo. Yung lasing na pasuray-suray na kahit yung mga nakatambay lang sa tabi-tabi, ay sinasagi na nila. Wala namang kinalaman. Nadadamay sa gulong ito. Hindi ba? Para bang tayong tatlo nag-uusap, Oo. may napadaang lasing. Uy, kayong tatlo. Oo. Anong ginagawa nyo na maganap ng krimen? Ayun nga. Wala ko kami alam. Ayun nga nangyari. Di ba? Kaya tama po yung sagot ng ating mga kababayan, audience natin kahapon na 100% lasing na sa kapangyarihan ang Quadcom, yung mga miyembro niyan. At Totoo. yung pati na yung mga, lalo na yung mga nangunguna. Hindi ba? Oo. Well, yun ang obserbasyon ng ating mga kababayan ukol sa bagay na yan. Di ba? Ikaw ba, Kuya Benny, ano obserbasyon mo sa mga taong ito? Well, in fairness naman sa nakikita natin sa isinasagawang pagdinig dito sa Quadcom, well, merong mga bagay-bagay na ikangay nagpapasakit sa damdamin ng ating mga kababayan wherein kapag meron silang tinatanong, para bang yung natatrato ng kriminal. No? Yung the way they ask their questions na parang sisigawan mo at yung interrogate mo, no? Oo. Nawawala yung usapin na resource person. Tama. Kung di lumalabas na parang bang suspect yung Kasi sa dating. kanilang imbitasyon, Okay. ang liham dun iniimbitahan ka namin para To shed light or ayan. to add more information, something like that. But of course, let us give credit also doon sa mga naging magaling naman. No? Lalo na sa pagtatanong. Yung Jerbil Luistro ng Batangas, no? You can see how she asked question, very articulate. At ang sabi pa nga ng ating Pangulong Digong is bright siya. Okay. Okay? And the way na i-deliver niya, no? Yung pangungulit. Makikita mo yung pangungulit na pagtatanong niya is very formal, very statesman-like. 'Di ba? Mas statesman pa siya sa lalaki. 'Di ba? So, yung mga ganong klaseng pagtatanong siguro 'yun yung karapat-dapat lang na maging style ng isang mambabatas dahil alam niyo nakita naman natin nung in-interview si Pangulong Digong nung ini-interpellate ba? Hindi interpellate yun Tinatanong. Nung tinatanong Tinatanong. ni Senator Risa, medyo naging magaspang. No? Hindi naman pangit kung may gamitin tayo ibang salita. Pero medyo naging magaspang yung pagtatanong wherein kalimutan na po nating dating Pangulo yan, pero yung edad na lang po nung tao. Oo, di ba? So, yung dalawang puntong yun, medyo may tama. No? May tama yung taong bayan na nagagalit bakit ginaganyan nyo. Okay, so dito naman po sa Quadcom, ang masasabi natin, siguro plantsahin natin, pakinisin natin at gawin nating disente yung pagtatanong. And of course, no, ito first-hand info kung saan ang inyong lingkod ay isa rin sa tinaman. Kapag hindi po na-validate ang isang impormasyon, dapat po sana huwag po muna nating ipangalandakan sa madlang people. Ayun. Di ba? Kasi marami pong tao, gaya po ng inyong lingkod, ang tanging puhunan lang po natin sa buhay ay yung ating pangalan, na ito po yung inaasahan natin sa ating mga munting hanap buhay, sa ating pangungutang para lang sa ating negosyo, sisirain po natin sa isang salita lang na ganyan. Sa credit kasi yung personality, mahalagang bagay yun, ano? Oo, yung kredibilidad ng tao, nandoon yun So,
hahayaan natin na sirain na lang din at the end of the day, magde-deny na lang or ipagtatanggol na lang ng taong nawasak ang pangalan. Pero sa parang sa ilang miyembro at mga leader ata ng Quadcom, wala silang pakialam doon? Kasi mukhang meron silang gustong tuntunin, Kuya Benny at Kuya Nelson, na gusto nilang marating sa anumang kaparaanan eh. Ang sa atin po is maganda po sana kung yung direksyon na pinatutunguhan nyo o yung inyong objective ay marating nyo ng ikangay napakaswabe ang pagkaka-deliver. Convincing. Oo, dahil at the end of the day, hindi po yung investigasyon nyo ang mangingibabaw sa nangyayaring ito kung hindi po yung opinion po ng sambayanan. Yun. Dahil sakali po na hindi po kapanipaniwala yung lalabas pong investigasyon, ang mangyayari po dyan, mawawala na saysay. Yung mga ginawa nyo, and at the same time, sa halip po na matulungan po natin yung pong taong bayan na magkaroon ng impormasyon, maaring ito pa yung maging dahilan na ikagalit ng taong bayan doon po sa mga ginagalang nilang mambabata. Ayun, Nelson, Kuya Benny. Okay. At iwan ko lang, Kuya Benny, baka ikaw yung mabigla rin sa bagay na ito. Ang ating gusto malaman, Nelson, totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing, ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sani Trillanes? Hindi lang nasa paligid dyan. Nasa mismong kwarto nung nung chairman ng mga komite. Andun mismo. Si Senador? Oo. Ganun ba? At Akala ko pa naman nasa pali-paligid lang. Parang andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo. Para bang nanood ka ng basketball dyan. Diba? Sa isang basketball, di ba may team yan, may 5. Andun sila sa kanilang bench, halimbawa. Tapos may manager. Trillanes, siya ang nagsisilbing coach. Nasa loob ng dugout? Nandoon siya. Ito. This is you. This is you. You. This is you. This is you. This is you. This is me. And this is you. Nako. Puro ganun. So habang naghahanda yung mga, kumbaga sa basketball nga, sa isang player, nandun tayo sa loob ng dugout. Siya nagtuturo ng tuturo. Para siyang... Bakit? Anong kinalaman ng dating Senador Sani, hindi ka ba nabigla, Kuya Benny? Sa Senado? Doon bang, hindi mo nakita yun doon? Hindi natin nakita. Kaya nga tumahimik ako Ako nagulat din dahil... Hindi man may kakaila dyan. Una, may CCTV, ha? May CCTV sa kamera Pangalawa, ako nagtatanong lang ako, ikaw pala may CCTV sa kamera. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ano ang ginagawa nung dating senador? Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Makakalaban yung Along Malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin. Okay. Ito ay A1, ha? Hindi A1, ha? Oo, A1 information to. A1. Smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So hindi sa seryoso talaga na? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Kasi pwede na yun siya busy ako sa Caloocan kumakampanya ako dyan At siyempre, yan na rin ang way para ito ang campaign donation namin sa'yo. Diba? Ganon. Hindi, pero ang alam ko, anong magiging papel niya ba? Halimbawa, General Romeo Acop. Papayag ba yung Romeo Acop, isang kapitan, na didiktahan siya bilang isang retiradong general nung Sani Trillanes? Magkakakutsaba nga, Jen. Kasi kung gumagawa siya ang gumagawa ng play ka mo Ganito, Jen. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung grupo ni Sani Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Kasi pinag-kumpara ko Yung pong ipinail sa ICC at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC.
binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun. Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract? Ganun ba ang play? Ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo Bakit naman hindi, di ba? sapagkat public documents yan Oo. na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Eto pa, ang katunayan, Jen. Ha? Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa, ha? Oh. Eto, lumabas ito kahapon lang. Oh. Ano bang petsa ngayon? Kanina 30. lang, mag-aalauna, ha? Oh. Babasahin ko sa iyo, ha? Alauna, sige. Former Senator Antonio Sani Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war Oh. has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript Na ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon has been sent to the International Criminal Court. ay naipadala na sa International Criminal Court. Eto pa, dagdag, ha? Oh, That pertinent Quadcom transcripts, ang Quadcom ito, paano tatagalugin yung pertinent? Yung, permanente. mga importante. Oh, ha? oh. Yung the pertinent Quadcom transcripts Oh. were transmitted early on. Early on. So, Noon pa, maaga pa, and all were duly received. nako po. So, parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yes, nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, Oho. si Garma, ilagay mo dito. Oh. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Oho. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito Oh. po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, Oh. nasa Senate. Oho. O, igaganon-ganon nila. So, pagtatagni-tagniin, buo ang kumpleto buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Kaya yung sinasabi ni na Abante at ni Dan Fernandez Oh. na hindi namin yan ipapadala, ano lang yan? Talaga namang hindi na rin papadala. Kasi pwede mo nang i-extract. Ayun nga. Siyempre, public document. nakuha na. Dahil public documents. Nakuha na. Naka-record sa YouTube at saka Oo. sa Facebook yan eh. Yes. So, paano kagad nakukuha ni Antonio Trillanes ang transcript Oh. sa Quadcom dyan? Nako. Sabi niya, the pertinent Quadcom transcript were transmitted early on, noon pa, maaga pa, Oho. and were duly received. So, Kasi kahit- nga, nandun siya lagi. Nako. Oh. So ano ngayon ang mangyayari dito, Nelson? So parang totoo talaga. Ako ayoko pang maniwala na may kamay o may pakikialam yung Sani Trillanes sa pagdinig ng Quadcom. Mukhang hindi ko alam kung sino ang ginamit nino, ha? Maaaring siya'y ginamit nung Quadcom o si Trillanes ginagamit niya yung Quadcom. Ha? Hindi natin alam. Basta ang malinaw, naggagamitan sila. Ayun. Kung anong oo. Nako, kaya tuloy hanggang ngayon, Nelson, ako'y umaasa na baka mayroon pang isang lumabas dyan na mga sworn statement at magpapatibay na talagang sila ay binidiktahan, nadidiktahan, sinasabihan ng mga dapat nilang sabihin dyan sa Quadcom. Ito ang tanong na lang nila Oo, siguro. oo. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako kung Meron? wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Meron kang... Meron. Yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny dyan, ha? Hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila.
Diba? Aminin niya na muna. Na nandun Oo, talaga? at ipaliwanag niyo kung bakit nandyan. Oho. At kung ano ang partisipasyon. Ano ang diba? papel nung senator? Baka naman humihingi ng tulong kasi mangampaya sa Caloocan kasi yung tatay nung kalaban niya ay congressman eh. Di ba? Si Kong Oka Malapitan. Di kaya? Kung ganun sana. Paano kung nilalapitan mo yung mga ihaharap na resource pa, tinitingnan mo yung supplemental affidavit nila. Di ba? Oho. Bakit mo pinapakialaman? Bakit supplemental? Kasi, meron ng unang affidavit eh. Nung dumating, teka, kulang yan. Dagdagan nyo. So yung supplemental, yung Kaya dagdag magtataka namin. kayo, bakit may supplemental affidavit? Kasi dinagdagan nila yung mga unang testimonya. Nakikita nga kulang eh. Oo. At doon sa supplemental, doon na nagdadawit ng kung ano-ano at kung ng sino-sino. Nako. Yun ang matindi ngayon, Nelson. Ano ha? Ang tanong dyan, magpapatawag pa ba kaya ang Quadcom ng susunod na pagdinig? Kasi mukhang desidido si Kong Abante at saka si Kong Dan may patawag din ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, kung ako nariyan, gusto nilang ipatawag, kasi nasubo na sila dyan, Benny, di ba? Yung bang sinabi, ipapatawag namin si Duterte, nasubo na sila dun eh. Pero alam ko, nung nakita nila yung nangyari sa Senado, nang lahat dun ay na-neutralize ng dating Pangulo, baka takot na silang... Na-neutralize. Huwag kang gagamit na salitang Baka neutralize. takot na, baka bumabahag ang buntot nila na makaharap na ang dating Pangulo dyan sa Kongreso. Baka sinasabi na lang, hindi, mas maganda, pumunta yan dito, pero sa likod ng isip nila, sana wag na pumunta yan dito. Kasi nagkaroon ng plataforma eh. Not platform. Nagkaroon ng platform. Na ika nga'y tuntungan para mapakinggan yung saloobin ng matanda. Kaya't medyo hindi naging maganda at nagkaroon ng backlash. Yes. Kasi ganito nga ang sabi ko kahapon, Benny. Ito lang, ewan ko pagka na-imagine nila ito kung papupuntahin pa nila doon ng dating Pangulo. Ha? Imagine mo lang, dating Pangulong Digong Duterte at si Congressman Benny Abante. Imagine mo na nakaharap sila. Tinatanong ni Congressman Benny Abante si Digong. Sumasagot si Digong. Palitan sila. Anong mangyayari after ng siguro mga 30 minutes sila Dalawang may dead nagtalo. anong mangyayari? Siguro, tingnan mo kung imagine mo kung anong nangyari kay Benny Abante. Pero bago ang lahat, bigyan muna natin ng credit si Senator Pimentel, no? Talagang ang ganda ng kanyang handling. Talagang Hindi, pero sabi- this is no longer productive. Diba? O recess. Yun ang tama eh. Alam mo, sa halip na mag-away, i-recess mo muna. Agad. No? And Hindi, of pero course, parang hindi rin naman natin matatawaran yung galing ni Congressman Ace Barbers wherein talagang napaka niya rin. Kumbaga, neutral, no? Napaka-neutral niya rin the way he asks questions, the way na i-handle niya yung investigation. So, maaari... Ako naman, ang punto ko kay Barbers, bakit niya pinahintulutan yung Garma na magbasa nung kanyang testamento na yung mga organisasyong wala namang kinalaman doon sa kanilang hearing, pinayagan niyang ipasabi? Diba? Kasi may hawak sila ng sworn statement, Kuya Benny. Well, alam nyo, may natanong din akong tao ganyan eh. Dahil alam naman natin na maraming pangalan na nabanggit na hindi rin naman dapat mabanggit. Yun na nga. Pati nga hearsay pinatulan eh. Diba? So, tinanong natin, alam mo, ang sagot sa atin nung isang PR ng Quadcom, no? Alam mo, natural yan kasi meron minsan na nababanggit na hindi naman natin inaasahan. Gaya nung, yun na nga, yun nabanggit yung... Nangyari yung fishing tuloy. Simbahan na ang binanggit. No? Diba? Yun ang sinasabi na natin. Para bang ang pananaw ng tao rito, abay, wala nang ginagalang. Yung KOJC, gano'n yung ginawa nila. Ngayon dito naman sa INC, ginawa rin nila. Well, gano'n na ang pananaw ng taong bayan, which is hindi na po healthy. Di ba? Hindi na healthy. Ngayon, uulit-ulitin po natin, maaari po sana, bago tayo magsagawa ng investigasyon o bago natin bigyan ng pagkakataong magsalita, yung mga taong nagsasalita, lalo na nakakita nyo, puro hindi mga convicted felon, yan pong nagsasalita. No? Wala na ho yan. Pati ho yung bumaril kay Rizal, baka ituro na niyan kahit kanino.
Si Dan Fernandez, pilit na naguhugas ng kamay eh. Pero wala, nalublob na kayo. Congressman Dan Fernandez, pasensya na po kayo. Di ba? Nung isang araw, nag-inikot niya ang halos lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon. Parang gusto niyang linisin ang kanyang sarili. Pero aywan ko po kung ano ang nangyari sa kagustuhan niyong linisin ng iyong sarili o kung sa bagay na ito. Ito pa, Diba? dagdag dyan, Jen. Kung Meron ka pa pasabog na naman. Kinakabahan na naman ako kung dyan. bakit si Trillanes ang ginawa nilang coach. Okay. Natatanda mo yung, ito lagi natin binabanggit yung nangyari kay dating Vice President Jojo Binay. Sino ba kumamada nung panahon na yon? Trillanes nga. Ibig sabihin, meron siyang karanasan. 3 taon nilang binir si Binay eh. Meron siyang expertise. Kung ang pag-uusapan, di ba hindi naman kagad EJK yan, hindi na Pogo yan, di ba? Pogo nagsimula yan. Tapos naging BP Inday Funds, di ba? DepEd, tsaka OBP, di ba? Oo. Sino merong karanasan na bumanat sa isang vice president sitting? Sitting sino? Ay, yung Trillanes. Hindi ba? Oo. Yan ba ay, sabi, coincident lang ba yan? Yan ba ay isang guni-guni? Di ba? So, nako po. Marami silang mapapala kay Trillanes pagdating sa ganon? mga expertise na kailangan nila. Di ba? Kasi Nako. nasa kanya din yung dokumento ng ICC. Oo. Nako. Anyway, yaman din lamang binabanggit nyo yan, Kuya Benny, Kuya Nelson, may mungkahi ang isang senador. At ito'y gagamitin na rin natin para maging laman ng ating Vox Populi. Sabi ni Senador J.B. Ejercito, tapusin na po ang investigasyon sa war on drugs sa ilalim po ng Duterte administration. Ayon po Senador, nagsalita na po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sapat na ang nakalap na impormasyon para makabuo ng rekomendasyon ang Senate Blue Ribbon Subcommittee at makapag-focus na ang mga mamabata sa pagtugon sa mga usaping makakatulong sa mga kapwa Pilipino. Para po kay Senador JB, dapat ipaubaya na po sa Department of Justice kung ano ang susunod na hakbang kaugnay sa naging revelasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Sa part po yan ng Senado, Nelson, aywan ko lang, samantalang sa part naman po ng Kamara, may nagsasabi na rin, 10 na po ata ang naging pagdinig dyan. Ano pa bang batas ang gusto ninyong gawin? Meron pa ba? Dapat pa ba kayong ipagpatuloy pa ba ang investigasyon itong Quadcom na ito? Pero tapusin pa natin itong sinasabi ni Senator J.B. Ejercito. Ang sabi niya? Nahayaan na natin ang concerned agencies to do their work with all the facts that has been discovered. Ako nakalulungkot na ang aga ng political bickering, aga ng bangayan. I don't want to dip my hands into it. Trabaho tayo ng ang daming problema. All political bickerings are not helping. Ang aga, wala pa tayo sa half ng term. Nagsimula na ang political bickerings. Nanghihinayang ako. There's still a lot of challenges that needs to be addressed. Di ba? Well, ano to? Yun ang quote ni Senador J.B. Ejercito. Ay, nako. Kung talaga nakikita ng kasalukuyang administrasyon, yung talagang pangangailangan ng taong bayan, the people of the Philippines don't deserve this. Yun. Kaya ang atin magiging Vox Populi ngayon, Nelson, Kuya Benny, at mga kababayan, dapat na po bang ihinto ang mga investigasyon laban po dito, yung war on drugs. Ayan. Ang ugat ng Quadcom, sabi mo Nelson, war on drugs saka Pogo ito eh. Pogo. War on drugs, Pogo, and EJK. Yan, So yun na po, yung Senado at saka yung Kamara, dapat na po bang tapusin ang investigasyong ito? Kung ang sagot nyo po, opo, tigil na yan, letter A.